mainit na balita ngayong tanghali. Superintendent Marvin Marcos at 18 pang pulis na dawit sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ay nirekomendang suspindin at i-demote ng PNP Internal Affairs Service. Aso ni Police Superintendent Tito Cabamongan na naaktuhan sa isang pot session sa Las Piñas noong nakaraang linggo, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ngayong araw. Tatlong Korean national na wanted na Interpol sa kasong fraud na aresto na ng PNP. Pagbubukas ng ika-4 na round of peace talks ng pamahalaan ng National Democratic Front out of the Philippines sa the Netherlands, ipinagpaliban para bukas. Mga operator ng expressways naghahanda na para sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong long holiday. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang ginang sa Romblon, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng UNTV at Partners in Public Service. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking naaksidente sa motorsiklo sa Davao City noong Sabado. May report si Victor Cosare. Walang malay at nakahandusay pa sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa may Sulpicio Road sa Davao City mag-aalauna ng madaling araw noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Rafael Manzano, 39 anyos, taga St. Paul, Doña Pilar, Davao City. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Posibleng nagtamo rin ito ng head injury dahil walang suot na helmet ng maaksidente. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, mabilis ang pagpapatakbo ni Manzano ng motorsiklo nang mabundol nito ang isang tumatawid na babae kung kaya nawala ng balanse at sumemplang. Iniwan si Manzano ng 2 angkas nito nang mangyari ang aksidente. Habang ang babaeng nabundol naman ay inihatid sa pagamutan ng mga pulis na rumisponde. Samantala matapos bigyan ng first aid ay dinala na rin ng UNTV News and Rescue si Manzano sa Southern Philippines Medical Center. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, rumisponde rin ang UNTV News and Rescue sa isa pang motorcycle accident sa Bacolod City. May report si Lane Moreno. Malaking sugat sa ulo at duguan ang madatna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng motorcycle accident sa Circumferential Road, Barangay Taculing, Bacolod City noong Sabado ng madaling araw. Ang biktima ay kinilalang si Arnold Mendoza, 36 anyos. Ayon sa investigasyon ng Bacolod Police, pauwi na sana sa Mendoza nang bigla na lang mawala ng kontrol sa motorsiklo nito at mabangga sa isang puno ng niyog na nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagkakabangga ay wasak ang motorsiklo ng biktima. Matapos na malapatan ng pangunang lunas ay kaagad na dinala ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Inilabas na ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang rekomendasyon nito sa administrative case na kinakaharap ni na Superintendent Marvin Marcos at mga kasama nito. Mula sa Kamkrame, may report si Grace Casin live. Grace. Suspension at demotion lamang ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service laban kay Superintendent Marvin Marcos at sa mga kasama nito. Ibig sabihin niyan ay posible pa rin siyang manatili sa serbisyo bilang pulis. Ayon kay Directorate for Personnel and Records Management Director Police Chief Superintendent Rene Espera, may ilang mga bagay pa na inaayos ang IAS patungkol naman sa dismissal recommendation na posible nilang irekomenda kay Marcos. Pirmado na rin ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang nasabing rekomendasyon. Tiniyak naman ng PNP Chief na paninindigan nila ang resulta ng kanilang isinagawang investigasyon. Ito ay kasunod na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na posible nitong bigyan ng pardon ng mga pulis na mahaharap sa kaso. Kasama na dyan ang mga pulis na suspect sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon sa PNP Chief, ni minsan ay hindi naman daw nakialam ang Pangulo sa proseso at investigasyon na kanilang isinasagawa sa PNP. Subalit wala umano
siyang magagawa kung nais na Pangulo na bigyan ng pardon ang mga pulis na posibleng matanggal sa serbisyo. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni DPRM Director Police Chief Superintendent Rene Espera at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Mayroon pa kasing ni-resolve pa yung ating IAS for this case. But the folder we received only demotion and suspension. Ang final reckoning point dyan is the President. Lahat kami under sa Executive Department. Flor, may ilang mga proseso pang ginagawa ngayon ng PNP Internal Affairs Service para sa administrative case na posibleng kaharapin ni na Marcos at ng mga kasama nito. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Camp Crame. Sorpresang ininspeksyon ni Judge Carlos Arguelles ang mga kulungan ng mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. May report si Jeneline Gakit. Walang anumang indikasyon na binibigyan ng VIP treatment ang grupo ni dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Superintendent Marvin Marcos. Ito ang napatunayan ni Baybay Regional Trial Court Judge Carlos Arguelles sa ginawang sorpresang inspeksyon sa kulungan ng mga ito sa CIDG Penal Facility sa Tacloban City noong Sabado. Kasama ang media, pinasok ni Judge Arguelles ang detention cell ng mga akusado. Personal itong nakitang seguridad na ipinatutupad sa kulungan. Gaya ng 3 rehas na pintong daraanan bago marating ang detention cell ng mga ito. Magkakasama ang 19 na akusado sa isang selda. Sa maliit na espasyo sa harapan ng kanilang maliit na kulungan, naabutan pa ng media na kinakausap ng isa sa mga abogado ang mga akusado na sina Superintendent Santi Noel Matera at Chief Inspector Leo Laraga. There is no air condition unit, only an electric fan. No television set. So they are within one cell, the 19 detention prisoners. So I see to it now that there are no violations, or there is no violation of the condition as provided for in the order issued by the court. Ayon kay Judge Arguelles, nais niyang makita personal kung sinusunod ba ng mga ito ang kanyang kondisyon na magpatupad ng maximum security. Gayon din ang manatili lamang ito sa loob ng saradong selda at bawal mag-ikot at makipagkwentuhan sa mga tauhan ng CIDG. Time to time, I want to see to it that justice is served. So, I'm impartial to everybody, I'm partial to everything, I'm partial in these cases. I want to see to it that authorities are performing their functions. And I want to see to it that the court order is strictly complied. Samantala, sa April 26, nakatakdang arraignment nila Superintendent Marcos at kasama nito matapos hindi matuloy noong March 29. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Isa sa ilalim na ngayong araw sa preliminary investigation si Police Superintendent Lito Cabamongan na nahuling nagdodroga noong nakaraang linggo. Para sa detalye ng ulat, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joyce Balancio live mula sa Las Piñas City. Joyce! Babalikan pa natin ang balitang yan ni Joyce Balancio. At sa iba pang mga balita, na-aresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Immigration si Yong Ho John sa Makati City habang ang mag-asawang sina Yang Sum at Yang Myung Ok Yo naman ay sa Benguet noong pang March 25. Ang mga ito ay miyembro umano ng isang sindikato sa South Korea na nagnanakaw ng pera sa mga credit card ng mga kapwa nila Koreano. Umaabot na sa 5.6 billion pesos ang perang nakuha ng mga suspect sa kanilang mga biktima mula July 2015 hanggang July 2016. Naharap sa kasong fraud sa Republic of Korea sina John at Yo, habang si Sum naman ay naharap sa kasong paglabag sa immigration law, rules and regulation. Nagipag-ugnayan na PNP sa Interpol upang agad na ma-report ang mga suspect
pabalik sa kanilang bansa at doon harapin ang kanilang mga kaso. Inanunsyo ni Government Peace Panel Chair at Labor Secretary Silvestre Bello na ipinagpaliban ang pagbubukas na ika-4 na yugto ng peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front bukas sa halip na ngayong araw sa The Netherlands. Ito matapos makausap sa telepono ni Secretary Bello at Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa video na ini-upload sa internet, binanggit ni Secretary Bello na kailangan munang talakayan ng Government Peace Panel at ng NDF ang mga agenda sa peace talks alinsunod sa mga tagubilin ni Pangulong Duterte. Una na napagkasundoan ng magkabilang panig na talakayin ang pagresolba sa ugat ng kahirapan sa Pilipinas at ang pagkakaroon ng pangmatagalang tigil-putukan ng New People's Army at ng Armed Forces of the Philippines. Samantala naman hindi na itutuloy ng Communist Party of the Philippines ang pagdedeklara ng interim ceasefire matapos na mabigong magdeklara ang pamahalaan ng unilateral ceasefire. Ay kay AFP Chief of Staff General Eduardo Anio, nais ng pamahalaan na magkaroon ng tigil-putukan, ngunit dapat ay sa ilalim ng bilateral ceasefire agreement alinsunod sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto natin mangyari, magkaroon ng joint ceasefire na mayroong conditions and parameters na susundin ng bawat panig. Mahirap yung unilateral ceasefire na walang rules, especially if they will continue extorting money, burning equipment, and putting the lives of innocent people in danger. We cannot allow that to happen. Batay sa tala ng AFP, mula 4 na Pebrero hanggang Marso, umaabot na sa 104 ang insidente ng iba't ibang uri ng paggugulo ng mga rebeldeng NPA. Inakusahan ng National Democratic Front si dating Pangulong Benigno Aquino III ng human rights violation kaugnay sa naganap na madugong kidnapping dispersal sa mga magsasaka sa North Cotabato. 2 ang nasawi at mahigit 30 ang nasugatan sa marahas na dispersal sa mga lumad at mga magsasaka na nagprotesta sa National Highway ng Kidapawan City noong Abril 1 ng nakaraang taon. Nais ng NDF na arestuhin at iharap sa hukuman nila o ang tinatawag na People's Court si dating Pangulo Aquino, gayon din ang mga dating opisyal ng North Cotabato. Sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na korte na ang bahalang magdesisyon sa naturang kaso. Actually, that is for the court to decide. Tawag dito. There could be that it's I really do not know how. But at the end of the day, kung ang iman, kung nangyari sa akin talaga yan. Kaya sinabi ko, kung masundalo makakaso ito, kaya akin talaga yan. Ako naman, handa naman pakulong. Kung ihabulin si Aquino, hindi okay na. Different sense lang. Bibisitahin si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga kinatawan ng United Kingdom, Vietnam at Bahrain sa Malacanang ngayong hapon. At para sa detalye ng ulat, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Rosalie Coz. Live. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang umaga, Waila. Isang linggo bago ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte, magbibigay pitagan sa kanya ang isa sa mga miyembro ng royal family ng Kingdom of Bahrain na si Sheikh Saud Salman bin Ali Al Khalifa mamayang alas 4 ng hapon dito sa Malacanang. April 10 hanggang 16 ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Duterte sa mga bansang Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. May courtesy call din sa Pangulo ngayong araw ang Secretary of State for International Trade of the United Kingdom na si Liam Fox. Alas 2:30 naman ng hapon, pangungunahan ni Pangulong Duterte ang investiture ceremony ng Boy Scouts of the Philippines at Baden-Powell Day of the World Scout Organization. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, muling pupulingin ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa ika-14 na pagkakataon. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Waida. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. At sa iba pang balita, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea at Department of Foreign Affairs na pag-aralan ang posibilidad na palitan ang pangalan ng Benham Rice ng Philippine Rice. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, layo nitong bigyan diin ang sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa lugar. Sinabi ni Abella, isang motion na rin ang naisumite upang magkaroon ng legal at logistic study para maipatupad hinggil sa atas ng Pangulo.
Una nang napaulat ang pagpasok sa Benham Rice ng mga Chinese survey ships noong nakalipas na taon. Pangunahing agenda na tatalakayin sa isang linggong ASEAN Summit meeting na binuksan ngayong araw sa Cebu City ang pagpapalakas sa ekonomiya ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May report si Mirasol Abugadi. Nasa lalawigan na ng Cebu ang mga finance chief ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at mga pinuno ng iba't ibang central banks. Ito ay para dumalo sa isasagawang ASEAN Finance and Related Meetings sa lalawigan. Pangunahing tatalakayin sa 5 araw na pagtitipon ang pagbuo ng mga estratehiya at proteksyon laban sa mga banta sa ekonomiya. Pangungunahan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr. ang mga pagpupulong. Samantala, nasa 5,400 security personnel mula sa iba't ibang ahensya ng Central Visayas ang ipinakalat sa lalawigan. We are here to implement and solidify our security preparation, operational readiness, and maximum utilization of our resources just to ensure that ASEAN 2017 here in Cebu will be conducted very successful and has the ultimate objective of attaining a zero incident. Ayon kay Police Chief Superintendent Noli Talino, Regional Director ng Police Regional Office 7, wala silang natatanggap na anumang banta sa seguridad. Dagdag pa nito, napaghandaan nila ang mga senaryong posibleng mangyari at nakalatag na rin ang kanilang contingency plan. Minaximize natin yung deployment at saka employment ng ating mga police. Wala mo ng canceled yung leaves, so nakamaximize yung presence ng mga pulis natin sa police station. Nakahanda na rin ang mga pulis sakaling magkaroon ng kilos protesta sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Kaugnay naman ang pagdaraos ng ASEAN Summit ngayong Abril, inilabas na ng MMDA ang traffic rerouting plan. Gaganapin ang ASEAN Summit sa Abril 26 hanggang 29 dito sa CCP Complex sa Pasay City. Magkakaroon ng rerouting sa trapiko sa kahabaan ng Senator Jose W. Diokno Boulevard, Halandoni Street, Vicente Soto Street, Bucaneg Street at A. de la Rama Street. Sinabi ng MMDA na asahan na ang pagsisikip ng trapiko sa ilang lugar na sakop ng Pasay City habang idinaraos ang 4 na araw na ASEAN Summit. Susunod, mga operator ng mga expressway naghahanda na para sa inaasahang pagdagsa ng mga bibiyahe ngayong long holiday. Fire lane sa kahabaan ng EDSA. Binuksan na ng MMDA at saka ang Bureau of Fire Protection. At heat stroke break policy para sa mga tauhan ng MMDA simula na muli ngayong buwan. Ipinisinta na ng Metro Pacific Tollways Corporation ang plano sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa NLEX, SCTEX at Cavitex sa long holiday. Para sa detalye ng ulat, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joan Nano live mula sa Quezon City. Joan! Yes, Flor, pinaghahandaan na nga ngayon ng pamunuan ng Metro Pacific Tollways Corporation ang inaasahang pagbiyahe ng libu-libong mga pasahero na magbabakasyon sa mga probinsya sa darating na long holiday. Ngayong umaga, muling inilunsad ng MPTC ang Safe Trip Mo Sagot Ko program para sa mas mabilis at maayos na serbisyo sa mga motoristang daraan sa North Luzon Expressway, SCTEX at Cavite Expressway. Para sa mga motoristang biyahe patungong Northern Luzon, magbubukas ang MPTC ng karagdagang toll collection points sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Avenue, Tarlac at Tipo Toll Plaza.
Mula sa dating 16 na toll collection points sa Balintawak, madaragdagan yan floor ng 14 para sa mas mabilis na pagbabayad ng toll fee. Karagdagang 10 naman para sa Mindanao Avenue, 24 sa Tarlac at 8 naman para sa Tipo Toll Plaza. Para naman sa mga motoristang biyahe pa southbound, 53 toll collection tellers naman ang ipoposisyon sa Bukawe Toll Plaza. Magde-deploy rin ang MPTC ng 500 patrol crews at 68 patrol vehicles na aasiste sa mga motoristang posibleng magkaaberya sa daan. May inihahandog rin na libreng tawag, libreng internet access, libreng towing service para sa lahat ng Class 1 na mga sasakyan na masisiraan sa biyahe. Pansamantala rin munang ipatitigil ng MPTC simula ngayong Biyernes, April 7, ang lahat ng pagkukumpuni sa mga kalsada ng NLEX, SCTEX at Cavitex upang hindi ito makaabala sa mga motorista. Mayroon ring mga naka-standby na medical team sa mga itatalagang motorist camp upang magbigay ng first aid sa mga posibleng maaaksidente. Samantala, tiniyak rin ngayon ng Toll Regulatory Board sa publiko na walang ipatutupad na pagtaas sa singil ng toll fee ngayong long holiday. Umaasa ang MPTC na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, floor, ay magiging maayos at ligtas ang pagbiyahe ng mga motorista sa susunod na linggo. Floor? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Inumpisahan na ng Bureau of Fire Protection at MMDA na ipatupad ang fire lane sa kahabaan ng EDSA na naglalayong maging mabilis ang pagresponde kapag may sunog. Narito ang report ni Bernard Dadis. Inilunsad na ng Bureau of Fire Protections at Metropolitan Manila Development Authority ang fire lane sa EDSA kahapon. Sa pamamagitan ng fire drill, ipinakita ng BFP ang pagresponde sa mga insidente ng sunog gamit ang fire lane. Layo nito na mas lalo pang mapabilis ang pagresponde sakaling mayroong sunog. So itong lane number 4 ng EDSA ay napili namin na i-designate na fire lane para may options ang mga naunang vehicle na tumabi either sa lane number 3 or sa lane number 5. Nakiusap ang BFP sa publiko na magbigay daan sa kanila sakaling rumisponde sila ng sunog kahit na rush hour. Mula ngayon, ang lahat ng fire truck pa-responde man o pauwi ng fire station, ang gagamitin namin ay yung fire lane. Mahigpit ding ipinagbabawal ang BFP ang pagpaparada ng sasakyan o pagharang sa mga fire hydrant. Ayon sa BFP, mapipilitan silang basagin ang salamin ng sasakyan kapag nakaharang sa fire hydrant. Hindi namin i-shoulder yung cost, bagkos magkakaroon pa siya ng violations at sasampahan pa siya ng kaso dahil sa obstructions ng fire hydrant. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Simula na muli ngayong buwan ang pagpapatupad ng heat stroke brake policy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Layo nitong maprotektahan ang kalusugan ng mga traffic law enforcers at iba pang tauhan ng ahensya ngayong tag-init. Ipatutupad ito tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bukod sa oras ng pahinga, bibigyan din ng MMDA uniform at iba pang panangga o pananggalang sa init ang kanilang mga tauhan. Tatagal ang heat stroke break hanggang sa May 31. Bilang panlaban sa 5-6 lending scheme, nagsimula ng ipatupad sa Occidental Mindoro, Tacloban at Sarangani ang programang pondo para sa pagbabago at pag-asenso o P3. May report si Ray Pelay. Inumpisa na sa Occidental Mindoro, Tacloban at Sarangani ang programang pondo para sa pagbabago at pag-asenso o P3. Ito ang pautang ng pamahalaan sa mga maliliit na negosyante bilang pamalit sa tinatawag na 5-6. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ginamit muna nila ang ipinahiram ng isang pribadong korporasyon na nagkakahalaga ng 118 milyong piso. Ito'y habang hinihintay ang paunang 1 bilyong pisong pondo mula sa Finance Department kung saan uunahin ang 30 mahihirap na lugar sa bansa. Kailangan lamang ay miyembro ng isang organisasyon ang gustong mangutang gaya ng vendor. Mabilis baka loan. Hindi mo kailangan mag-fill up ng mahabang papel at walang collateral. Ayon sa kalihim, 2 hanggang 2.5% lamang kada buwan ang ipapataw na interes sa uutanging halaga. Mas mababa ito kumpara sa 20% na interes sa 5-6 scheme. Parang microfinance din yan.
5,000, pag nakabayad ka, pwede ka namang hiram ng mas malaki. Gagawa naman ng sistema ang DTI upang hindi maupusan ng pondo sa programa. So in the future, meron din tayong ganyang system that will tell whether the borrower is a manunuba or masipag magbayad. Kapag nagtagumpay ang P3, ay 1 bilyong pisong pondo ang ilalaan ng pamahalaan sa bawat rehiyon sa bansa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umaabot sa 50 pamilya ang bumalik kahapon sa kanilang mga dinemolish na bahay sa Apollo Street, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Ayon sa kanila, wala silang tahanan, kaya sa tabing kalsada lamang sila nananatili mula nang gibain ang kanilang mga bahay noong nakaraang taon. Ilang beses na rin umano silang pinaalis ng MMDA, kaya nagpasya silang bumalik sa dati nilang lugar. Katwiran ng mga ito, wala umanong court order at relocation site para sa kanila nang isagawa ang demolisyon. Administrative lang naman ang kaso namin, so walang ownership na pinag-uusapan dito. Kaya kami bumalik dito, wala namang may pakitang dokumento ang mga nag-claim dito. At sa iba pang balita, mahigit 4,000 supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakiisa sa Palit Bise Rally na isinagawa kahapon sa Maynila. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Tumagal ng halos 8 oras ang kilos protesta sa Quirino Grandstand sa Maynila ng libo-libong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Pinangunahan ito ng mga kilalang personalidad na sumusuporta sa Pangulo gaya ng vlogger at MTRCB board member na si Mocha Uson at singer na si Jimmy Bondoc. Dala ang mga banner na may nakasulat na Stop Shaming Duterte. Panawagan ng mga ito ang pag-alis sa pwesto kay Vice President Leni Robredo. Gayon din ang pagsusulong ng federal form of government. Nag-ugat po ito dahil sa yung inilabas na video ni Leni Robredo na ipinadala sa UN kung saan siya ay nagpalaganap ng fake news, ng kasinungalingan at paninira sa ating bayan at sa ating Pangulo. Kailangan talaga sa atin kasi may iron fist. Yung talagang buo yung kumbaga kahit na anong batikos ang gawin sa kanya, ipaglalaban niya talaga na no to corruption, no to drugs at no to criminality. Luneta is kilometer zero. Dito nagsisimula lahat ng sukatan. Sana ngayong gabi magsimula din yung tamang sukatan natin sa gobyerno na hindi na lang lahat ng masama tinitingnan natin at binabali-baliktad pa natin yung mga numero. Una nang sinabi ng Pangulong Duterte na hindi dapat na isulang ang pagpapaalis sa pwesto kay Vice President Robredo. Ngunit sa kabila nito, ilang kalyado pa rin ito ang nagsusulong ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo tulad ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Nagtagisan ng lakas sa hatakan ng lubid ang mga dating bumabatak ng illegal na droga sa Marulas, Valenzuela. Bahagi ito ng kanilang reformation program ng pamahalaan para sa mga subukong drug user sa Oplan, Tokhang. May report si Bernard Dadis. Kakaibang gimmick ang naisip ng mga opisyal ng Barangay Marula sa Valenzuela para sa mga dating drug addict. Ang mga dating bumabatak ng iligal na droga, nagtagisan ng lakas sa paghatak ng lubid. Ito ang kanilang sports event ngayong summer bilang bahagi ng reformation program para sa mga sumuko sa Oplan, Tokhang sa kanilang barangay. Bukod sa layunin nilang malibang at mahubog ng maayos ang pangangatawan, nais rin ng mga organizer na maturuan ng mga kalahok ng diwa ng pagtutulungan sa pamamagitan ng sports. Ang gusto kasi namin dito, i-develop yung teamwork, yung magkakaisa sila. Kasi dito lahat ng barangayan. Alam mo yung problema sa barangay, di ba? Pagka ang tao nagkakaisa sa isang bagay, mas madali mong makakamit yun eh. Tsaka dito, hindi mo kailangan ng tumakbo, hindi mo kailangan ng mag-practice ng bola o marunong ka mag-volleyball. Eto, basta meron kang pwersa. Gusto natin, anumang pagbabago, anumang kilusan ng pagbabago, kailangan buong lipunan sumusuporta. Hindi isang pinuno lang. So kung buong lipunan ng naghahangad ng pagbabago, pang matagalan yun. Kaisa rin sa Tug of War event ang mga staff ng barangay at ilang volunteers. Maliban sa sports event, tuloy-tuloy rin nila ang kanilang livelihood campaign at personality development sa mga drug surrenderer. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Isa sa ilalim na ngayong araw sa preliminary investigation, si Police Superintendent Lito Cabamongan na nahuli nagdodroga noong nakaraang linggo. At para sa detalye ng ulat, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Joyce Balancio, live mula sa Las Piñas City. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Tumagal nga ng humigit kumulang 1 oras ang sinagawang preliminary investigation o PI sa kaso ni Police Superintendent Lito Cabamongan. Siya yung police Lakay na maalala natin na nahuli sa munay aktong paghitid ng shabu sa isang drug den sa Barangay Talon 4, Las Piñas City noong nakaraang linggo. At dito sa nangyaring preliminary investigation ay pinag-aralan ni Assistant Prosecutor Paul Michael Mejia ang mga ebidensyang isinumite ng police investigators bago magdesisyon kung may probable cause o may sapat na basihan para magsampa ng kaso. Sa PI rin floor ay nabigyan ng pagkakataon yung mga respondent na maghain ng kanilang counter affidavit para sagutin yung mga alegasyon laban sa kanila. Ayon sa abogado ni Cabamongan na si Attorney Norberto Malit ay magsusumite rin sila o nagsumite na sila ng request para masailalim ang kanyang kliyente sa independent drug test matapos ito magpositibo sa initial drug test ng PNP Crime Laboratory noong Biyernes. Magmamanifesto din sila o mag-a-apply sila ng for bail sa isang regional trial court dito lang din sa Las Piñas City para mapayagan din itong naarestong pulis na makapagpiyansa habang gumugulong pa nga yung preliminary investigation dito sa kanyang kaso. At maliban nga kay Cabamongan, humarap din dito sa Assistant Prosecutor ang kanyang co-accused o correspondent na si Neddy Sabdao na kasama rin niya nahuli doon sa drug den sa Las Piñas City. Titingnan natin na Lakay kung ano yung magiging resulta nitong preliminary investigation. Dahil base sa rules of court, meron silang 15 days para pag-aralan yung mga ebidensya at mga counter affidavits at saka natin malalaman kung makakasuhan nga ba ng paglabag sa Dangerous Drugs Act itong mga nahuling ito. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio. Nag-uulat mula sa Las Piñas City. At yan naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Mayong to, Deb! Yes, daghang salamat Lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Magdungag og 3 ka gatos og 60 ka specialized CAFGU active auxiliary ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Davao nga mutabang sa pagbantay sa seguridad sa dakbayan. Ani ang report ni Victor Cosare. Magpabiling nakaalerto ang security forces sa dakbayan sa Davao batok sa mga hulga sa seguridad bisag giubsa na ang threat level sa syudad. Subay niini magdugang og 360 ka specialized CAFGU active auxiliary o SCAA ang lokal nga panggamhanan isip dugang seguridad sa syudad. Sumala pa sa hepe sa Davao City Public Safety and Security Command Center, dili ibutang sa sentro sa syudad ang 3 ka company sa CAFGU kundi sa hilit nga mga dapit sa dakbayan. The SCAA was one of the interventions that was thought of by ARPOC, if you're referring to that, the Regional Peace and Order Council, as a response to the instructions of the President to hasten the defeat of the insurgency here in Davao Region. Ang lokal nga panggamhanan ang mag-empleyo sa mga bag-ong CAFGU apan ang nasyonal nga panggamhanan ang magpasweldo kanila. Aduna nay mga CAFGU ang Task Force Davao apan ang inahanglan pa og dugang tao aron mapahugtan ang pagbantay sa syudad. Putting up more CAFGU auxiliaries rather than soldiers, which is takes time to train and more expensive. Gidasig usab sa lokal nga panggamhanan ang mga dagkong kumpanya nga wala sa sentro sa syudad sama sa mga banana plantation nga magmugna usab og SCAA unit aron dili lamang sila magsalig sa mga pulis og sundalo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Upat ka gatos og 67 ka motorista ang nadakpan nga misupak sa City Ordinance 535 on no crash helmet, no travel policy sa Bacolod City. 25 nga motor sab ang gi-impound tungod sa kakuwang og papeles. Ilham sa ordinansa, hingpit nga gibawal ang pagbiyahe sa mga motorcycle driver ang walay helmet. Gisugdan kini og pagpatuman ni atong ika-27 sa Marso tungod sa padayon nga pagdaghan sa mga mamatay tungod sa dili pagsulod og saktong proteksyon. Mamulta og 300 ang musupak sa unang higayon, 500 sa ikaduhang pagsupak ug 1,000 sa third offense.
Sa laing bahin gipailawon sa behavioral counseling sa DSWD ang usa ka dalagita nga ingong biktima sa pagpanglugos sa Bulacan. Samtang sa lalawigan sa Quezon, giduso-sab nga adunay mahimong negosyo project alang sa mga kababayinan. Adunay report si Sherwin Kulubong. Inilunsad sa lalawigan ng Quezon ang proyektong pangkabuhayan na para sa mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month. Kabilang dito ang water lily handicraft weaving, paper and plastic weaving, waste coconut weaving at iba pa. Binigyan din ni Senator Cynthia Villar, chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, na malaki ang partisipasyon ng mga kababaihan upang palakasin ang agrikultura sa bansa at pagsusulong ng mga family farms para sa mga susunod na henerasyon. Kaya tayo pong mga kababaihan, dapat tumulong tayo na paunlarin ang agriculture kasi ang magugutom po ay yung ating mga anak at ating magagandang apo. Isa sa ilalim na sa behavioral counseling ng Department of Social Welfare and Development ang minor de edad na dalagitang ginahasa ng 5 kalalakihan sa Santa Maria, Bulacan noong March 25. Ang biktima ay isang home-based student sa Barangay Pulong, Buhangin at nakatakda na sanang magtapos ngayong Abril. Sa ngayon, kailangan namin siyang mabigyan ng psychological intervention like counseling para kasi kahit papano maibsan naman yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Sinampahan na ng kasong rape ang 3 suspect at nakakulong ngayon sa Santa Maria Police Station. Ang 2 minor de edad naman na kasama ng mga ito ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD. Mahigit 4 na rang pulis ang ipapakalat sa Mount Samat, Bataan kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ayon kay PNP Bataan Provincial Director Benjamin Silo, ito'y upang matiyak ang seguridad sa okasyon kung saang inaasahang dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Sisiguraduhin namin ang i-deploy dito ay supisyente para matugunan yung mga security needs para sa okasyon. Ang Araw ng Kagitingan ay pinagdiriwang tuwing 9 ng Abril ay bilang paggunita sa katapangan at katatagang ipinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapon sa kasagsagaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito din ay kilala bilang Araw ng Bataan at Korehidor. Kasama ang iba't ibang provincial news team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral, maayong udto. Daghang salamat Debre Veral mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Susunod, Taekwondo Jeans ng La Verdad Christian School sasabak sa palarong pambansa. Awiting dahil sa iyo ng OPM artist na si Carlo David, winner sa As of Year 6 first weekly elimination. Alis ang ginang sa Romblon, pinagkalooban ng Pakabuhayan Showcase ng UNTV at Partners in Public Service. Todo ensayo na ang 2 Taekwondo Jeans ng La Verdad Christian College na sasabak sa palarong pambansa sa April 23 sa Antique. May report si Joshua Antonio. Araw-araw na nag-iensayo sina Katiana Danica Daphne de la Cruz at Aljon Ken Fernandez ng mga estudyante ng La Verdad Christian School sa Palit, Pampanga. Nakapasok ang 2 Taekwondo Jeans sa Elementary Girls at Boys Division ng palarong pambansa. Ayon kay Daphne, hindi lang ang nalalamang teknik ang kanyang panlaban. Pinag-aaralan ko po bawat po kilos ng kalaban ko. Pinag-aaralan ko po kung paano po sila lumaban. Sumasali po sa mga tournament. Ang grade 6 pupil na si Aljon ay ilang beses na rin sumipa para makapasok sa isa sa pinaka-prestiyosong student athlete event ng bansa. First time pa lang po. Dahil po sa Panginoon, binigyan niyo po ako ng suporta na makarating po ng palarong pambansa. Kinakabahan po ako. Mga sparring po, kickings, technical, tapos yung mga sparring po na training. Isa sa pinag-uugutan ng lakas ni Aljon ang kanyang mga magulang na wala sawang sumusuporta sa kanya. Siyempre po, masaya. Tapos, siyempre, panganay ko po siya. Tapos, hindi ko po yung saya ko. Para po sa akin, siyempre,
pagpatuloy niya kung ano yung nasimulan niya. Sana, naawa naman ng Diyos na malay natin, makarating siya sa mas mataas pa. Maraming salamat din po kila Brad Daniel, Brad Eli, dahil sa school ng La Verdad, dyan po siya nakapag-aral. Saka, the best po. 2013 na magsimula mag-training sa taekwondo ang mga estudyante sa LVCS na may 3 lamang na manlalaro. Ngunit ngayon ay higit sa 15 estudyante ang nagpapatuloy at nadaragdagan pa. Dito sa school, since na sports scholar, automatic po yun, wala namang hinihingi sa kanilang bayad yung eskwelahan. Basta mag-train lang sila, tuloy lang sila sa kanilang ginagawa kung ano yung gusto nilang maabot. Ilan lamang sina Daphne at Aljon sa mahigit 2,000 estudyante na tinutulungan ng La Verdad Crescent School na bagamat mahirap ay nagsisikap na maabot ang pangarap. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Pio. Meanwhile, parents will have an option to extend their parental leave in Canada next year. Sheila Reyes reports. Parents in Canada currently enjoy a 12-month parental leave, especially to take care of their newborn. I think it's about time. I think you need at least the first 2 years of a child's life are the most important. It's where the brain develops the most. But after the Canadian government approved the 2018 national budget, it will be extended to 18 months, which will take effect next year. A $7 billion budget has been allocated for Canadian families in the span of 10 years to provide for the needs of children and parents during the parental leave. However, parents will not be receiving the same amount of money as it is under the previous 12-month leave. I like the 18 months proposal. The 12 months is too short. Because at 12 months, you're starting to think, should the mother go back to work? And talk about daycare, but I think it's too early for the baby. Parents currently receive 55% of their average weekly earnings, and an extended 18-month leave would mean they will only be receiving 33% of their average weekly earnings. It is also a prerequisite that they had worked at least 600 hours before they can be approved of the extended leave. Aside from this, part of the $7 billion budget is to allow for additional 40,000 daycare centers nationwide. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Sa April 9 na, idaraos ang concert ng Prince of Ballad na si Gerald Santos sa SM North Sky Dome. Isa sa mga media partner nito, ang #1 local FM YouTube station na Wish 107.5. May report si Monoxon. Kakaibang Gerald Santos ang matutunghayan sa nalalapit na Something New in My Life concert nito ngayong darating na linggo. Ito ang pangako ng Prince of Ballad sa kanyang mga tagahanga na manonood ng kanyang major concert sa April 9 na gaganapin sa SM North Sky Dome. Ayon kay Gerald, mayroon siyang malaking revelasyon na ihahayag sa araw ng concert na ikatutuwa ng kanyang mga fans at supporters. Right now, talagang napapapunta po ako sa theater. So, and gumawa po ako ng theater with Gantimpala Foundation and with Spectrum Creative Works, yung San Pedro Calungsod the musical namin. And ayun, yun yung isa sa mga Something New in My Life na kumbaga mag-feature ako dito ng mga songs from Broadway and musical theater songs. Sa naturang concert, hindi lamang ballad ang aawitin ni Gerald, kundi maging mga sikat na Broadway songs tulad ng What I Did for Love sa A Chorus Line musical. Ilan sa mga guests sa Something New in My Life concert ay ang UP Concert Chorus at ang Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Matatandaang si Gerald ay champion ng Pinoy Pop Superstar Season 2 kung saan si Regine ang host. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakasama niya si Regine sa kanyang sariling concert. I'm so grateful kay Ate Reg na pinaunlakan niya po this time yung aking invitation. Sa kanya po ako nagsimula, sa kanya pong show na Pinoy Pop Superstar. And hindi makukumpleto yung karir ko kung
hindi ko siya makakasama sa concert ko. Kumbaga, isa yun sa mga, ano ba tawag doon, crowning moments para sa akin eh. Kumbaga na... Ang number 1 FM YouTube channel, Wish 107.5, ang isa sa mga media partner ng Something New in My Life major concert ng Prince of Ballad. Ilang beses na naging guest performer ng Wish boss si Gerald Santos. At siya rin ang umawit ng station ID ng Wish 107.5. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Natupad ang munting pangarap ng isang ginang sa Romblon matapos na makatanggap ng pangkabuhayan showcase mula sa UNTV at ng Partners in Public Service. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadil. Mula sa Romblon, lumuwas ng Maynila ang asawa ni Ginang Geraldine Romero upang maghanap buhay. Dati itong mangingisda ngunit napilitang iwan ang mag-iina dahil hindi sapat ang kinikita. Yung asawa ko po ay nung nag-decide na pumunta ng Maynila ay wala siya ibang kasi medyo may edad na para mag-security guard uli. Pumasok na lang po siya ng construction. Minsan nagwe-welding po siya. Minsan nag-electrician. Pero talagang po niya is construction, yung nagda-tiles. Yun na lang po talaga ang hanggang ngayon yun po ang ginagawa niya. 5 sa 7 anak ni Aling G ang nag-aaral, kaya naman hindi sapat ang 1,500 pisong padala ng kanyang asawa. Dahil dito, nagdesisyon siya na maghanap ng pagkakakitaan tulad na lamang ng pumulot ng mga dahong kakayasin upang gawing walis tingting. Bumibili rin si Aling G ng mga gulay upang iluto at ilako sa mga bahay-bahay. Lahat ng hirap ay tinitiis niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya naman sumulat siya sa Munting Pangarap program ni Kuya Daniel Razon sa pag-asang matutulungan silang mag-anak. Nasabi ko po ay magkaroon ako ng kahit munting puhunan na ako ay magkaroon ng kahit tindahang maliit na may halong gulay. Kung bawa ay may mabili man ng hilaw o luto, pwede ko ilako-lako po para kahit dito na lang po ilagay dyan sa may harap. Hindi naman binigo ng programa si Aling G. Na ito, Aling G, ay ipinagkakaloob po sa inyo ng Munting Pangarap at ni Kuya Daniel ang tugon sa inyong kahilingan na magkaroon kayo ng mapagkakakitaan. Ipinaabot po ito sa inyo ni Brother Eli Soriano. Dagdag puhunan po yan para sa inyo pong pagpapatuloy ng paghahanap buhay. Sana makatulong po sa inyo yan. Nagpapasalamat po ako una-una sa Panginoon Diyos. Pangalawa kay Brother Edip, kay Brother Daniel, saka po sa UNTV, sa pagbibigay po sa amin ng sagot sa aming panalangin na kami po ay magkaroon ng hanap buhay para makatulong ako sa aking asawa at sa aking mga anak. Ako si Mirasol Abogadil para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.